Kim Pao lang sapat ng magkasama kahit saan mong projects, endorsement o events. Malakas sila sa masa. Marami nagmamahal at sumusuportang madlang people, kaya pakiusap sa management or kung sino man ang humahawak sa Kim Pao. Huwag nang i-partner pa sa iba. Hanapan na lang kung sino ang gusto nilang maging mag-love team. Huwag din maniwala sa hulang nabasa natin. Hindi sila Diyos para malaman ang magiging kapalaran ng bawat tao. Dito sa mundong ibabaw, nilikha lang din sila. Kontrahin ang hula na yan. Mas maganda kung hulaan nila ang sarili nila kung ano ang mangyayari sa buhay nila. Doon, paniniwalaan natin, pwede pa. Huwag na ring umepal ang mga higad na umaaligid sa Kim Pao para masira at mapaghiwalay ito. Makonsensya at matakot sa karma. Kim Pao lang, walang iwanan hanggang sa huli. So, ayan. Dapat kontrahin at kung maaari, wag na lang ang umepal sa buhay ng iba, hindi ba? Buhay na lang nila, nanghuhula sila. So, yung buhay na lang nila, ang hulaan nila, wag na yung sa iba, nakikipag-collab pa para may spread itong mga ganitong hula, kuno, lalo na kay Kim Chiu, sama pa man din po tungkol sa kalusugan, tungkol sa buhay. Buhay ang pinag-uusapan dito. At saka 2026 na, hindi ba? Magbago-bago na. Huwag na makialam at umepal pa sa buhay ng iba. Sarili na lang po ang atupagin at magsikap para hindi na po kinakailangan pang mangialam sa buhay ng iba. Yung sa buhay nyo kayo mag-focus. Ang Kim Pao naka-focus sa buhay nila. Tingnan nyo naman ang blessings sa kanila, hindi ba? Ay nag-uumapaw. Anyway, sabi naman dito ni Dila Fortesa, magandang umaga. Miss Gandara, everyday watch ko the Alibay. May love will make it disappear. What's wrong with Secretary Kim and Lin lang sa Prime Video, View, and Netflix? All Kim Pao's project while waiting for another new projects of Kim Pao together. Grabe, ang dami yung oras. Siguro kasi nung nagbakasyon, Ma'am Dina, ang dami yung oras para panoorin lahat na naging projects po ng Kim Pao. Hindi kayo nagsasawa. Kasi sa bagay, kasi ang Kim Pao, hindi naman po talaga nakakasawa panoorin. Yung chemistry nila kasi undeniable, hindi po pilit. Ganon, kaya talagang sina Kim and Paolo ay maghahangad at maghahangad ka ng next project. Always bitin. Gusto natin makita lahat ang genre in acting. Magampanan nila Kim and Paolo. Nakapag-romance na sila, nakapag-comedy romance. Tama ba? Rom-com? Romance comedy pala yun. Tapos, nakapag-heavy drama na rin sa Linlang. Tapos, suspense, romance, grabe. And comedy. Grabe ang Kim Pao. Sana may mga horror pa sa sunod, mala action and all. So, ayan, abangan natin. Sana nga meron pang mga kapangyarihan telefantasserye naman sa Kim Pao. Lahat talaga ng roller coasters project for La Kim and Paolo. Kung maaari nga meron pang mga killers, yun? Kahit nga hindi love team, basta magka-partner sila, silang parehas dalawa. Tapos yung nagsosolve ng crime, mga ganon, serial killer, mga ganong projects kina Kim and Paolo. Huy, interesting promise. And sana totoo ngayon, chika, sa atin na ngayong 2026 Kim Pao pa rin at hindi hahayaan ng boss ng ABS-CBN na mawala po ang Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo dito sa naging ganap ni Kim Chiu nitong nakaraan na kung saan matin po siya pala ng isang birthday party. Yes, sa party po si Kimi, pero sa kasamang palad, wala po si Paolo Avellino kasi si Pao ay busy po that time. Wala po si Pao. Kasama po niya sa The Heights and ang kanyang RM. So, pero naman, nahayaan naman po niya si Kim. Kahit sila po, meron silang pag-respect ba to each other sa bawat oras ng isa't isa.
Alam niyo yun, malaya pa rin, even nasa loob na sila ng relationship, and a healthy relationship, yung ganoon. Sabi dito, nako, may masusundo ngayon si dad, or nako, magsusundo ngayon si daddy, parang may ganap birthday din pala, si Miss Vince. So, ayan. So, bilang sasabi na susunduin talaga si Kim ni Papi, tulad dito, hindi umiinom si Kim pag hindi niya kasama si Paolo. Or siguro, hindi magpapakalasing si Kim kung walang Paolo na mag-aalaga po sa kanya, di ba? Or hahatid sa kanya or susundo. Hindi siya magpapakalasing. Ganyan. Marunong naman kasi si Kim sa kanya pong sarili at sa kanya pong katawan. Saka hayaan po natin siya magliwaliw. Hayaan po natin siyang bigyan ng time yung kanya pong sarili. Pero meron din naman tayong na sagap na chika na maaga naman tinapos si Paolo Avellino yung kanya pong ginagawa. Maaga po niyang tinapos at para masundo ang kanyang chinita princess. O, di ba? Mapapasana all ka na lang talaga sa relasyon ng iba. Huy, grabe! Apaka prinsesa talaga ang dati. Ni Kimi, lakas baka prinsesa vibe talaga. So, maaga niyang tinapos siya talaga para gawin yung kanyang responsibilidad as boy P or hubby. Ay, apaka-OA. Pero yes, di ba nakakakilig at saka talagang ahanga ka kay Pao na alam niya yung kanya pong priorities. So, maagang tinapos, maagang tinapos or sadyang maaga niyang ginawa ang lahat para matapos agad-agad ang mga dapat gawin para masundo si Kim Chu. Huy, pa man, basta ang ending sinundo raw po ni Paolo Avellino si Kimi. Ayan, siguro nalasing nga si Kim Chu. Ewan, basta, ang importante, happy ang Kim Pao. Huy, grabehan. So, napakagandang balita po para sa lahat ng mga Kim Pao fans na nag-aalala always kay Kim Chu. Kasi, alam niyo naman, lagi pong may banta kay Kim, tapos may ganyan pang hula, tapos may mga loko-loko at lokalokang mga bashes, di ba? Kaya hindi maiwasan na mag-alala ng mga Kim Pao fans, lalo na mga seniors. So, ayan na po, para mapanatag ang lahat. Kung totoo man o haka-haka pa lang ang balitang, Paolo tinapos agad ang ginagawa para sunduin sa party si Kim Chu. Hindi may kakaila na sobrang kinilig at na-excite ang mga Kim Pao fans. At may dahilan naman talaga. Una sa lahat, malakas ang dating ng kilos na ito dahil ipinapakita nito ang priority. Sa mundo ng showbiz kung saan sobrang busy ang schedules, ang ideya na may isang taong handang ihinto ang ginagawa para lang sunduin ang isa ay may bigat. Para sa mga fans, hindi ito basta simpleng pagsundo. Ito ay simbolo ng care, concern at effort. Hindi mo gagawin yan kung wala kang pakialam, di ba? Pangalawa, kung susuriin, consistent ito sa napapansing kilos ni Paolo nitong mga nakaraang buwan. Tahimik pero ramdam. Hindi siya palapos, hindi rin palasalita. Pero kapag may lumalabas na ganitong balita, mas lalong lumalakas ang paniniwala ng fans na actions speak louder than words. At sa kabilang banda, si Kim naman ay kilala bilang mas expressive at genuine. Kaya kapag may ganitong gesture na iniugnay sa kanya, madaling makaramdam ng kilig ang publiko. Pangatlo, party setting pa ang eksena kaya mas nagiging interesting. Ibig sabihin, pwedeng maraming tao, maraming mata, pero handa pa ring sunduin, parang sinasabi na okay lang, mahalaga ka. Kaya hindi na nakapagtata kung bakit nag-viral agad ang balita at naging mainit na usapan sa social media. Gayunpaman, mahalaga ring manatiling grounded ang mga fans. Sa ngayon, wala pang direktang kumpirmasyon mula kina Kim o Paolo. Posibleng simpleng kabutihang loob, posibleng magkaibigan, posibleng may mas malalim, pero hanggat walang malilinaw na pahayag, respeto pa rin sa kanilang pribadong buhay ang pinaka-importante. Sa kabuuan, ang balitang ito, totoo man o hindi, ay patunay lang kung gaano kalakas ang chemistry at impact ng Kim Pao sa publiko. Isang simpleng kilos lang, pero kayang magpaingay ng buong fandom. At kung may idinadagdag man dito, iyon ay ang aral na minsan, hindi kailangang magsalita ng marami, isang malinaw na aksyon lang, sapat na para makaramdam ang lahat. Sa balitang, Paolo tinapos agad ang ginagawa para sunduin sa party si Kim Chu. Masasabi ko na ito ay isang balitang madaling magpataas ng kilig at curiosity, lalo na sa mga Kim Pao fans. Kung titingnan sa surface, simple lang ang eksena. May nagsundo sa isang party,
Pero dahil sina Kim Chiu at Paulo Avellino ang sangkot, nagkakaroon ito ng mas malalim na kahulugan sa mata ng publiko. Ipinapakita nito ang effort at malasakit, lalo na kung totoo ang iniwan o minadali ni Paulo ang kanyang ginagawa para lang sunduin si Kim. Sa mundo ng showbiz na puno ng commitments at pressure, ang ganitong kilos ay madaling interpret bilang priority. Gayunpaman, mahalaga ring maging maingat sa paghusga. Sa ngayon, nananatili itong balita at usap-usapan. Wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa mismong dalawang sangkot. Posible ring ito ay bunga ng pagiging magkaibigan, pagiging responsable o simpleng pagiging gentleman ni Paulo. Hindi lahat ng mabuting kilos ay agad nangangahulugang may romantikong relasyon. Ang maganda rito, kahit walang kumpirmasyon, positibo ang dating ng balita. Walang isyong negatibo, walang kontrobersya, kundi isang kwentong nagpapakita ng respeto at malasakit. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit marami ang natuwa at kinilig, lalo na't matagal nang inaabangan ng fans ang anumang senyales mula sa kanila. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay nakakatuwa, pero dapat ituring ng may tamang distansya. Hayaan pa rin sina Kim at Paulo ang magkwento kung may dapat ikwento. Habang wala pa yon, sapat ng pahalagahan ng magandang intensyon sa likod ng balita at iwasan ang sobrang haka-haka. Kung titingnan sa pang-araw-araw na perspektibo, simple lang ang eksena. Isang tao ang nagmadaling tapusin ang ginagawa para sunduin ang isa sa party. Pero kapag sina Paulo Avellino at Kim Chiu ang sangkot, ang dating nito ay iba na. Hindi lang ito simpleng aksyon. Para sa mga Kim Pao fans, ito ay maliit na kilos na puno ng kahulugan. Ang unang nakikita natin dito ay ang prioritization at effort. Sa dami ng commitments ni Paulo, shooting schedules, endorsements at personal na gawain, ang ideya na may pinipiling tao siyang sunduin kaagad ay nagbibigay ng impresyon na mahalaga ka sa akin. Sa mata ng fans, ito ay hindi basta-basta. Hindi mo lang basta iwan ang ginagawa mo, lalo na kung busy ka, para lang makasama ang isang tao sa social event. Ito ay nagpapakita ng sincerity at care at siya ng dahilan kung bakit agad kinilig ang mga Kim Pao supporters. Pangalawa, ang setting mismo ng party ay nagbibigay ng dagdag na kilig factor. Mas nagiging public ang eksena, maraming nakamasid, pero handa pa rin gawin ni Paulo ang effort. Para sa fans, parang sinasabi nito na walang ibang priority kaysa sa kasama kong mahalaga sa akin sa oras na ito. Kahit hindi pa malinaw kung romantic ang konteksto, ang gesture ay nakaka-touch sa puso. Pangatlo, ang balitang ito ay nagpapakita rin kung gaano kalakas ang impact ng kanilang chemistry sa publiko. Minsan, hindi kailangan ng malaking deklarasyon o social media post. Isang simpleng kilos lang at sapat na ito para magpaingay at magbigay ng kilig sa buong fandom. Ipinapakita rin nito kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng Kim Pao, hindi lang sa roles nila sa TV o pelikula, kundi sa mga maliit na aksyon na may emosyonal na dating sa fans. Sa kabilang banda, mahalaga rin ang grounded perspective. Wala pang direktang kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Posibleng simpleng kabutihang loob lang, posibleng friendly gesture, o pwedeng may mas malalim na konteksto. Ang mahalaga ay respeto sa kanilang privacy at huwag masyadong mag-assume. Sa kabuuan ng balitang ito ay isang magandang halimbawa kung paano isang maliit na aksyon sa tamang tao at tamang context ay kayang gumawa ng malaking epekto, lalo na sa fans na matagal nang sumusubaybay sa kanila. Sadyang nakakakilig, nakakatuwa at nagpaalala sa atin na minsan, hindi kailangan ng maraming salita para ipakita ang pagmamalasakit. Isang simpleng kilos lang, sapat na. Sa balitang Paulo tinapos agad ang ginagawa para sunduin sa party si Kim Chiu. Ang pwede pang idagdag ay ang context at nuances na magpapalalim ng pagkaintindi ng mga fans sa nangyari. Teaming at urgency. Hindi lang basta ginawa ni Paulo ang aksyon, kundi agad-agad. Ito ang nakaka-excite sa mga fans. Ipinapakita nito na importante si Kim sa kanya sa oras na iyon at hindi niya pinalampas ang pagkakataon. 2. Posibleng intensyon. Habang romantiko ang interpretation ng marami, pwede rin itong friendly o gesture of care lang, isang paraan ng pagiging gentleman o simpleng pagbibigay respeto sa kaibigan. Ang mahalaga, malinaw na may effort at malasakit sa likod ng aksyon. 3. Reaksyon ng fans. Siguradong maraming Kim Pao supporters ang nag-react sa social media. May mga nagsabi ng kilig, may nag-share ng memes o fan edits, at may iba pang nag-express na excitement. Ang ganitong interaksyon ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impact ng kanilang chemistry sa fandom kahit hindi opisyal ang status nila.
4. Public perception versus reality. Habang maraming haka-haka, magandang idagdag na hindi pa kumpirmado ang full context. Minsan, simpleng kabutihang loob lang ang nangyari, pero dahil sa public figures sila, nagiging malaking balita agad. 5. Positibong takeaway. Ang balita ay nagpapakita ng magandang example ng effort at consideration, kahit maliit o simpleng gesture lang. Sa huli, ito rin ay reminder na sa mundo ng showbiz, minsan ang maliliit na kilos ay nag-iiwan ng malaking impression sa publiko.